Part 4, ang tahimik na pag-aalaga. May mga laban na hindi nakikita. At may mga araw na ang tagumpay ay simpleng makabangon ka lang sa kama. Nagising ako sa mahina pero tuloy-tuloy na kirot. Parang may kamay na paulit-ulit na pumipisil sa loob ng tiyan ko, hindi para saktan, kundi para ipaalala na nariyan lang siya. Nariyan pa rin. Dahan-dahan akong bumangon. Mabigat ang katawan. Parang hindi sapat ang tulog kahit buong gabi akong nakahiga. Nang tumayo ako, napakapit agad ako sa gilid ng kama. Okay, kaya to, bulong ko. Hindi ko alam kung kanino ko sinasabi, sa sarili ko, o sa katawan ni Leah. Sa kusina, tahimik ang bahay. May iniwang pagkain ang nanay niya sa mesa, may kasamang maliit na papel. Huwag kang magpilit. Uminom ka ng tubig. Nandito lang ako. Hindi ko inaasahan yun. Bigla akong nakaramdam ng kung anong bumigat sa dibdib ko. Hindi sakit, kundi emosyon. May nag-aalaga. Kahit akala nila, si Leah ang inaasikaso nila. Sa paaralan, mas maingat na ang bawat galaw ko. Mas mabagal maglakad, mas tahimik. Parang natutunan ng katawan kung paano mag-adjust, kahit ang isip ko, naiwan pa rin sa pagkalito. Leah, hindi ka masyadong nagsasalita ngayon sabi ng kaibigan niya habang naglalakad kami sa hallway. Ngumiti lang ako, pilit. Medyo, pagod lang. Tumango siya, parang sapat na yon. Hindi niya alam na bawat hakbang ko ay may kasamang maliit na panalangin, na huwag sumakit lalo, na huwag mapansin, na makaraos lang ang araw. Sa klase, may sandaling napahawak ako sa tiyan ko nang hindi sinasadya. Tahimik. Walang eksena, walang drama. Pero may nakapansin. Okay ka lang ba? Tanong ng teacher ko matapos ang klase. Mahina ang boses niya, hindi pang-usisa, pang-unawa. Oo, opo, sagot ko agad. Tiningnan niya ako sandali, saka tumango. Kung kailangan mong magpahinga, sabihin mo lang. Hindi ko alam kung bakit pero muntik na akong maiyak. Ganito pala yun. Hindi lahat ng lakas ay pasiga. Minsan, binibigay siya sa simpleng pagpayag na mahina ka muna. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa kwarto. Huminga. Pinakiramdaman ang katawan, hindi na bilang estranghero, kundi bilang responsibilidad. Ginagawa ko na ang kaya ko, bulong ko. Sana sapat to. Kinuha ko ang cellphone. May isang pangalan doon na matagal ko nang gustong i-message, pero hindi ko magawa. Maiko. Ako, si Leah.
O kung sino man kami ngayon. Nag-type ako. Nag-delete. Nag-type ulit. Leah, okay ka lang ba? Matagal bago dumating ang reply. Maiko, hindi rin. Pero buhay pa. Napangiti ako ng kaunti. Leah, pasensya na. Maiko, ako rin. Tahimik ulit. Parang pareho kaming may gustong sabihin, pero walang gustong maunang masaktan. Sa wakas, Maiko, may mga bagay pala na akala ko dati, madali lang. Napahiga ako ng mas maayos. Nakatitig sa kisame. Leah, marami. Maiko, inaalagaan ko yung katawan mo. Hindi perpekto, pero sinusubukan ko. Humigpit ang hawak ko sa phone. Leah, salamat. Ako rin, sinusubukan ko. Walang paliwanag, walang detalye, pero sapat na. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, hindi na ako nag-iisa sa loob ng katawan na hindi akin. At doon ko naintindihan, hindi pala kailangang alam mo agad ang lahat para magmahal at mag-alaga. Minsan, sapat na ang pagsubok, ang pakikinig, at ang pananatili kahit mahirap. Huminga ako ng malalim. Masakit pa rin ang tiyan ko. Magulo pa rin ang mundo. Pero kahit papaano, mas kaya ko na. At alam kong darating ang araw na haharapin namin to, nang magkasama, kahit magkahiwalay ang katawan. Itutuloy sa part 5.